mga kacheche, good morning. So wala nang paligoy-ligoy pa. Magbibigay ako sa inyo ng mga tips mga mi. Kagagaling ko lang pati ngayon sa medyo malayo-layo yung station na pinuntahan ko kanina. And guys, kapag kayo ay magpapa-Hong Kong, kailangan i-ready nyo yung mga sarili niyo para sa mga bagay-bagay na bago sa inyo. Like tulad nung kapag hindi kayo sanay na mag-travel. Like sa akin, hindi ako sanay na mag-travel like everyday sa bus, sa kung saan-saan. Pero sa Manila guys, kapag may kailangan akong puntahan, nagta-travel ako, nagbabas ako kapag kinakailangan, pag may mga appointment lang. But not to the point na parang anytime na pag may pupuntahan na gusto, kahit hindi familiar yung lugar, pupunta. So dito sa Hong Kong, parang ako sa sarili ko, parang kinakailangan kong sanayin, especially na yung mga naging amo ko, is gusto nila na ma-familiarize ko yung lugar dito sa Hong Kong, which is, kapag may inuutos sila sa akin, dapat ma-familiarize ko yung mga lugar para mas easy sa akin puntahan yung mga pinapagawa nila sa akin or inuutos. For example, ngayon, pinapunta nila ako sa isang station which is medyo, I think mga 11 station from here dito sa amin. Tapos, sabi niya sa akin, kung pwede daw akong mag-isa na pumunta doon para masigurado nila na marunong akong pumunta doon ng mag-isa ko. So, ito na nga, Bi. Sabi ko, kaya ko naman actually. Yung nga lang, kumbaga, siguro, nung mga una-una ko dito, is, sabi ko sa kanila kasi na hindi ako sanay yung magta-travel-travel na parang hindi familiar sa akin yung lugar. So, to be sure na talagang na kaya kong puntahan ng isang lugar, sabi nila sa akin, kaya mo bang pumunta doon nang ikaw lang mag-isa? Tapos, just let us know, mag-chat ka lang sa amin. So, yun guys, kailangan talaga na asanayin mo yung sarili nyo kapag kayo ay pupunta ng Hong Kong, lalo pat ang maging amo nyo ay parehas sa amo ko na gusto nila na maging familiar sa iyo ang lugar ng Hong Kong. Kasi gusto nila pag may inuutos sila, mabilis ko na mapuntahan or magawa o gano'n. Mas convenient kasi kapag alam mo yung pasikot-sikot dito, which is ako guys, to be honest, hindi ako mahilig masyado alam mo yung mag-iinikot kung saan-saan. So dito, sinasanay ko na yung sarili ko na mag-explore kasi yun ang sinasabi ng amo ko na mag-explore ka din minsan dito sa Hong Kong para mas ma-enjoy mo. So, lucky din naman ako na ganun yung amo ko dahil hindi po lahat ng mga magiging amo ay tulad ng amo ko actually. So, just prepare if ever na kayo ay magpa-Hong Kong at tulad nyo yung magiging, tulad ko yung magiging amo ninyo. So, kailangan ihanda nyo yung mga sarili ninyo, masanay kayo na magpunta-punta sa kung saang lugar, hahanapin nyo yung isang lugar na hindi naman first time nyo pang pupuntahan, pag may inuutos ang amo, ganun. So, ako naman, ang purpose naman ng pagpunta ko doon sa Prince Edward Station is para ma-familiarize ko yung lugar kung saan magsa-summer class ang aking alaga dahil summer na ngayon dito sa Hong Kong. And hindi naman siya ganun kahirap tuntunin dahil dito sa Hong Kong guys, may mga application sa mga bus apps naman na ginagamit para may guide ka kung anong oras dadating ang bus, kung anong number ng bus ang sasakyan mo, at kung saan ka na bus station maghihintay or pupunta para mapunta ka sa kung saan ka na destination. So, yun ang ginawa namin ng amo ko. Binigyan niya ako ng application doon sa mga bus na ruta ng bus na pupuntahan ko at pag-uwi. So, mas easy kasi nalalaman ko kung anong oras yung bus dadating at aalis. And in that way, parang mas mabilis yung paraan na mamaya after 10 minutes nandun na yung bus sa bus station, kailangan nating madaliin, ganun. Parang ganun idea. So, mas nakaka-help yung ganitong pamamaraan guys na much better din na kung kayo ay hindi kayo sanay sa magbasa-basa ng mga, alam mo yung mga application kung paano siya gamitin. Like ako, first time kong magbasa ng mga map, hindi ako sanay dahil hindi naman yan, wala talaga yan sa Saudi guys kasi, di ba galing akong Saudi, hindi naman nalabas, hindi naman kahit taxi guys, hindi ako hindi makasakay ng taxi mag-isa. Always my driver, si Baba. So, yun nga. Sa mga baguhan guys na tulad ko, ako actually 5 months pa lang ako dito. Pero kahit papaano medyo nagiging okay na, nagiging smooth na kasi kumbaga feel at ease na ako. Safe na yung parang feeling ko kahit saan ako pumunta, kahit hindi ko masyadong alam yung isang lugar. Alam ko na kasi yung way kung paano yung transportation dito. So, hindi masyadong ikabahalaan. At the same time, ang aking mga
tawag nito, yung mga napupuntahang lugar is parang nadadaan-daanan ko na rin naman every time na parang may time na gumagala ako. So, hindi na masyadong big deal sa akin yung parang dati kasi takot na takot ako. So, ganun talaga pag first time. Yun nga lang, pag dito kayo sa Hong Kong talaga, sasanayin nyo yung sarili ninyo na i-familiarize yung mga lugar. And pag nagde-day off din, yun nakakatulong din dahil parehas nung ginawa ko nung nakaraan, nag-day off ako and I decided na pumunta sa isang lugar para medyo mas makonquer ko yung fear ko na mag-travel mag-isa, pumunta sa isang lugar na hindi familiar sa akin. Pero at least, malakas naman loob ko dahil hindi naman, safe naman dito sa Hong Kong. O, maganda naman yung way of transportation nila dito. So, yun lang mga B, isa yun sa mga parang fear ko kasi dati yung maghatid sundo sa alaga, sa bata, dahil sa Saudi wala naman yan. Hindi talaga ako naghahatid sundo dahil may driver naman, tapos nasa loob lang talaga ako ng bahay lagi. Kaya sa mga taga Middle East dyan na hindi sanay din sa paghatid sundo ng mga alaga nila, be ready. Huwag kayong huwag nyo masyado ipahalata sa mga sarili ninyo na parang sobrang kabado kayo. Kasi ako talaga hindi ako sanay na maglalabas. In fairness, kahit paano ngayon nasanay na ako. So, that's all for today's video. Good luck sa mga gusto mag-abroad dito sa Hong Kong. And kung gusto nyo mag-apply guys, ilalagay ko dyan sa baba yung yung mga details, information kung gusto nyo mag-apply dito pa Hong Kong. Direct agency. So, PM me sa messenger ko, Gadayan Gastalia Bell, or sa WhatsApp ko. Pwedeng ilagay ko dito sa taas yung WhatsApp number ko. And message na lang ako if ever na gusto nyo pong mag-abroad dito sa Hong Kong. Especially sa mga ex-abroad na galing ng Middle East. That's all guys. Thank you for watching.